Nako, tila pinag-iinitan na ho ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito pong si Batangas Congressman Leandro Legarda Lebiste. At ito ho kasing si Lebiste ay siya po ang nagsisiwalat na dapat po ay imbestigahan, 'di ba, yung mga sinasabing di umano'y anomalya sa DPWH at ito'y may kinalaman sa Cabral Files. Pero ngayon ay ito hong si Ombudsman Rimulya ay pinaimbestigahan na ngayon si Lebiste at nahanapan ho ng butas yung kanyang negosyo. Mga kababayan, ay nako yung sa pagkakakuha ng national franchise ng kumpanya ni Congressman Lebiste ay pinasisilip na ho ngayon at talagang pinanggigilan ho ngayon ni Ombudsman Rimulya ito pong si Lebiste. At sabi niya ay yun ho mga kababayan, no? So maliwanag ho dito na kung saan ay ang sabi po ni Rimulya, wala ka bang kahihiyan? Mabigat po yung mga paratang ni Ombudsman Rimulya laban po kay Congressman Lebiste. At anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? National franchise, renewable energy is critical to the national life. Tapos ganun lang, nabenta mo. Ipi-flip mo lang. So yan po, nanay mo, senador pa naman. So ito ho yung mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito ay kaugnay ng kanyang pagkumpirma na kung saan ay iniimbestigahan ito pong si Lebiste, yung kanyang negosyo. Nakahanap ng butas, ito pong si Ombudsman Rimulya, mga kababayan. Pero kung pinaimbestigahan mo, Ombudsman, dapat magsagawa ng investigasyon, parang hinatulan na ko parang hinatulang guilty na po ni Ombudsman Rimulya, ito hong si Lebiste. Biriin nyo, ang sabi niya ito, sakto, wala ka bang kahiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino? So, parang wag na ho tayo mag-imbestiga. Hinatulan mo ng guilty itong si Congressman Mendoza. At ayon po kay Rimulya, Congressman Leandro Legarda Lebiste. At ayon po rito kay Ombudsman Rimulya, itong investigasyon ay nakasentro dito raw po sa posibleng violation o paglabag sa franchise rules. At na kung saan ay hindi raw po ito pwede na parang commercial assets na for sale. Kailangang hingin ang pag-aproba muli ng Kongreso. Pero paliwanag ho natin, talagang ito ho mukhang pinag-iinitan itong si Congressman Lebiste. Pero ito, panoorin nyo ho, yung pahayag ni Rimulya na talagang gigil na gigil ho dito ho kay Congressman Lebiste. Pero sa kanyang mga aligasyon ay meron pong pahayag mismo yung di umano'y pinagbentahan ng kumpanya na ibang kumpanya hindi tinutukoy ni Rimulya na nakuha na ng franchise sa Kongreso. Ito, panoorin nyo ho itong report na may kinalaman dito po sa pangigigil ni Ombudsman Rimulya kay Congressman Lebiste. Ito, panoorin natin ang report. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Lebiste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Lebiste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Rimulya, nag-post si Lebiste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Rimulya. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation, ang kumpanyang pinagbentahan ni Lebiste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Lebiste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Lebiste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Lebiste sa solar energy. Magkaibang kumpanya po ito.
Ang MJ po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025, bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprobahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. O, yan po ang report na kung saan ay sabi ho ni Remulla, talagang siguro napanood nyo naman may kasamang panggigigil eh. At ayon po kay Ombudsman Remulla, ito pong marami raw siyang ibang problema. Itong si Congressman Leviste, yung prangkisa niya. So iniimbestigahan na raw po ngayon yan dahil po sa violation ng franchise. Kasi dapat daw yan, yung franchise ay hindi na nininegosyo. At batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise, sabi po ni Remulla. Yun ho. Pero sabi naman po ng Meralco, iba raw po itong yung binili nilang kumpanya. Hindi ito yung kinunan ng prangkisa diyan po sa Kongreso. So lilitaw, wala pong violation, di po ba? Ewan ho natin kung kasi bangamat ombudsman po ito, si Remulla, at sabihin natin matalinong tao. Pero yung sa kaso nga ho ni Senador Joel Villanueva, na kuryente po siya, di po ba? Kasi yung padalos-dalos ho ito eh. Di ba na kung saan naabsuelto na pala itong si Senator Villanueva. Bigla sinasabi niya na hihilingin niya sa Senado na mapatanggal ito pong si Villanueva yung sa kanyang kaso. Yung pala, absuelto na noon pa. Dito naman ho sa kaso ni ni Congressman Leviste, sabi po ng Meralco, maliwanag po ito na iba pong kumpanya ang kanilang binili. At dito ho ay may tinatawag ho dyan na disclosure. Di po ba? Halimbawa, may isang malaking kumpanya, tulad ho ng kumpanya nitong sina MVP, Manny Pangilinan, na kung saan ay ang binabanggit nga po, meron pong disclosure yan na tinatawag at na kung saan ay magpapaalam sa Philippine Stock Exchange Commission o PSE. Na kung saan halimbawa para ibibigay mo yung lahat ng detalye diyan po sa PSE, yung disclosure, yung tawag ho dyan ay official and mandatory reporting of material information ng isang publicly listed na kumpanya sa Philippine Stock Exchange o PSE. Tulad po yung sa Meralco kasi para lahat po ng mga investors ay makakakuha po ng impormasyon. So dito ho, bilyon na ang naibenta, Pero sabi po na mismo ng Meralco ay hindi ito yung kumpanya na kanilang binili, yung SAPI o shares ni Leviste, na mula po sa kumpanya na pinagkunan ng prangkisa sa Kongreso. So, yun po ang paliwanag. Siguro naman, yung Meralco, mga kababayan, napakarami ho ng mga tauhan dyan, ng mga abogado at magagaling. Diyan po sa kumpanya ni Ginoong Manny B. Pangilinan, hindi po ito basta-basta papasok at bibilihin itong mga shares ni Congressman Leviste nang may sabit. Di po ba? Bilyon ho ang pinag-uusapan ho rito. Hindi ho, kasi bawal ho talaga, halimbawa, kasi may, di ba, noong,
tignan natin yung background nitong kumpanya ni Leviste, mga kababayan. At kasi ito ho, noong 2019, yung Solar Philippines ay nabigyan po ng 25-year mega franchise ng Duterte administration para po mag-establish at mag-operate ng solar-powered microgrids at distribute the energy resources sa mga unserved at undeserved areas sa iba't ibang mga probinsya dito po sa ating bansa. At noong 2023 ay ito pong si Leviste ay siyempre napaulat ho yan na kung saan yung kanyang shares, 14.6 billion shares ng SP New Energy Corporation ay ibinenta sa Meralco Power Gen Corporation ng tinatayang nasa 18.26 billion pesos. Kaya nga sinasabi, bilyonaryo, biro mo, mahigit sa 18 billion ang naibenta. So, bilyonaryo po ito. Pero sabi po ni Ombudsman, Remulla, wala kang kahiyan. Bakit mo ibinenta? Dapat to siguro, nagsalita itong si Ombudsman Remulla, dapat chinek niya muna. Kasi dito ho, mga kababayan, dito po sa ating bansa, ito, particular si Remulla, nauuna po yung satsat yung bunganga kaysa sa gawa. Katulad na lang ho, di ba, yung ginawa niya kay Senator Villanueva, nauna ho yung kanyang salita Tapos, biglang sasabihin niya, parang pinalitaw pa ho na inilihim sa kanya. Di ba? Yung kaso ni Senator Villanueva, na kung saan, kung nagtanong lang ho siya sa taga-ombudsman, malalaman niya na na-dismiss na pala yung kaso. O dito ho, mga kababayan, dapat ho, bago siya nagsalita, at pinagsalitaan niya na masasakit. Masakit ho yung mga salita, Ang binitawan ni Remulla dito po kay Congressman Leviste, na sabi niya, wala ka bang kahiyan? Di ba, mabigat to? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? So, biro mo, inusgahan na po ni Remulla. Sana pwede niya sabihin niya kung matapos po ang investigasyon at talagang lumitaw na nagkasala o lumabag, ito pong si Leviste, yung kanyang kumpanya na nakuha niyang prangkisa, ibinenta niya sa Meralco, yun ho. Okay yun na, pagmumurahin niya pa. At pagsabihan niya, di ba? So, pero dito ho, mga kababayan, ang magandang pag-usapan ho natin dito. Kasi parang nalilihis ho tayo Ito ho, ang sinasabi nga, di ba, may kasabihan, don't shoot the messenger. Kasi ito pong si Leviste, talagang gigil na gigil din at talagang pinagtutuunan ng pansin, nakafocus po siya dito sa Cabral Files. At kung saan, ako naman, nakikita ko rito sa Batang Leviste, gusto niya lang naman po na maging malinis yung ating gobyerno sa sinasabing mga anomalya. Di po ba? Kasi dito po sa Cabral Files ay marami po ang mga isinasangkot na mga politiko, iba pang mga opisyal ng gobyerno na sinasabing nakinabang sa proyekto sa DPWH. Dapat yun ho ang una na pinagtutuunan ng pansin ni Ombudsman Remulla. Kasi yun po ang kanyang pangako na pag-upo niya sa pwesto ay kanyang talagang wawalisin yung mga magnanakaw, mandarambong, mga korap sa gobyerno. Ngayon wala pa ho nakukulong si Diskaya pa lang nakakulong pero wala pa ho, hindi pa nga nagsisimula yung paglilitis ng kaso sa Sandigan Bayan. So napakalayo-layo pa ho natin, 'di ba? Pangako nga ni Pangulong Marcos Jr. na Pasko raw marami makukulong. Lumagpas ng Pasko. Malapit tayo yung Chinese New Year. Ewan ko lang kung aabutan pa lalagpasan pa ho na naman. So dito ho at napakarami ho. Sa January 19, babalik ho ulit ang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon. At marami po, may mga nawawala na sa nalilihis na po, di ba? Hindi na napagtutuunan ng pansin. Ewan ko lang ho, itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan ay ipatatawag na. Pero sa mga report ay nasa Amerika pa rin ito. Yung kanyang pangako noon na December 17, 2025, ibabalik po ng bansa
hindi po natupad. So, ano ba gagawin ito? Magtatago na ba ito doon o papaano? So, abangan natin kung uuwi ito bago ang January 19 na kung saan ay naglabas na po ng subpoena ang Senate Blue Ribbon Committee at kapag hindi sumipot ay warrant of arrest na ang kasunod. Kaso kung nasa abroad na itong si Bunoan, paano mahahabol? Andun na rin si dating Congressman Zaldico. So dito balikan natin itong si Ombudsman Remulla. Kasi okay ho ito, napaimbestigahan niya ng matahimik. Kaso, sinasabi niya sa media, sa kanilang radio program, na ito, ang silibiste, may problema yan, may violation sa franchise. Paano mo nasabi may violation? Iniimbestigahan pa lang. Di ba? Hindi pa nga nakuha yung mga detalye. Kung totoo ba talaga na siya pa may nilabag na batas. Parang pag sinabi mo, di ba, narinig niyo naman yung kanina, gigil na gigil itong si Remulla. Na, hinusgahan, wala kang kahihiyan. Pilipino ka ba? Anong klaseng tao, Biro, ganun ginawa. Hindi pa nga napapatunayan na nagkasala o merong nilabag. At kung may nilabag, di kasuhan mo at papanugatin sa batas. Di po ba? Yung Meralco, sabi hindi totoo. Ibang kumpanya. Baka makuryente na naman si Ombudsman. Ano sasabihin mo? Dapat lumuhod ka na kay Leviste. At tumingin ng patawad. At sa publiko. Di po ba? So, yun lang mga kabayan. Nababanggit lang natin kasi nakakagulat sa mga ganitong may mga otoridad, di ba? Ombudsman ka. Dapat hindi po papadalos-dalos, di po ba? Di ba, ginawa mo na yung kay Senator Villanueva. Sabi mo, yung pala, na-dismiss na pala ang kaso Di po ba? Kayo sa ating mga taga-subaybay, sa mga nanonood dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito? Na parang ito si Congressman Leviste ay pinag-initan, hinanapan po ng butas ni Ombudsman Remulla. Pero nyo, lahat po nakafocus. Ang lahat po ay nag-aantay dito sa magiging resulta ng investigasyon ng Ombudsman sa flood control scandal. Pero biglang isiningit niya yung kumpanya ni Leviste na solar na kung saan ay dumabag umano dito po sa violation sa franchise. Ang layo Okay yan. Sige, kung may paglabag, di pakasuhan mo. Pero focus tayo dito sa flood scandal. Bilyon-bilyon, aabot nga ng trilyon Ang issue rito, yung halaga ng pinag-uusapan, di po ba? Kaya dapat ay huwag tayong malihis dito po sa issue. Ombudsman, huwag mo ilihis ang issue. Okay yan kung mayroong paglabag itong si Leviste, pakasuhan mo. Pero ang issue natin dapat nakapokus tayo sa flood control. Kasi ito po ang talagang hinihingi ng taong bayan. Di po ba? Grabe ito Lahat po, yung taxpayers money nakasalalay rito At siyempre, yung imahe ng Pilipinas na kung saan sa international community, basang-basa ang pangalan natin. Naku, magnanakaw yung gobyerno, di po ba? So, yun po ang pinag-uusapan ng lahat, di po ba? So, yun lang mga kababayan. At sana, dito po sa investigasyon ng ombudsman, sana po ay maging makatotohanan at talagang totohanan. Di po ba? At talagang tayo po ay makapagpapakulong ng mga sabihin natin na talagang totoong nagkasala at nagnakaw sa pondo ng taong bayan. Okay, so yun lamang po mga kababayan at sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating mga kababayan na sumusubaybay at nanonood dito po sa ating channel. Sige, mag-comment na po kayo. Ano po masasabi nyo rito sa pangigigil ni Ombudsman Remulla dito po kay Congressman Leviste na kung saan ay pinahiyaan na nagbitaw na po ng mga masasakit na salita. Sabi, Pilipino ka ba? Wala kang kahihiyan. Talagang binitawan na talagang inakusahan na po. Sige, comment na po kayo. At para po sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat at siyempre, paki-follow ang aking Facebook account page, Eli Saludar.
para kayo po'y laging updated dito po sa ating mga pinag-uusapan. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.